What's up mga kapandit? So ngayon i-demonstrate ko na naman sa iyo itong diesel engine na cutaway. So kung maalala ninyo mga kapandit, is tayo demonstrate tayo ng gasoline engine na cutaway mock-up. So ngayon i-demonstrate natin anong mga basic components ng ating diesel engine. Kaya makikita niyo sa likod ko. So yan mga kapandit. So please stay tuned and yan. Please support the Car Pandit TV mga kapandit. Okay? So please stay tuned. So yan mga kapandit. Yan. Ito yung diesel engine na cutaway. By the way mga kapandit, ito yung ginagamit namin being as a lecturer here sa Perer Tibet ng Ethiopia. Ito yung ginagamit namin para mas mapa-simulate namin, mas mapa-intindi namin sa mga estudyante namin kung ano ang yung pinaka basic components yung nasa loob talaga ng makina. Okay? So ito yung ginagamit namin mga kapandit. Okay? So ayan, wala tayong paligo-ligo simulan natin. So i-ano ko lang yung camera mga kapandit, ilapit ko lang So yan Okay, so simula tayo dito sa sa cylinder head. Ayan, sa cylinder head. Makita ninyo is ito pala yung makina to is ito yung single overhead camshaft na wala na siyang push rod system. Okay? So makita niyo previous video ko yung nag-demonstrate ako ng gasoline engine. Makita niyo may pa siya, push rod tsaka rocker arm. Ito wala na kasi yung camshaft niya. Ito yung camshaft by the way mga kapandit. Ang function pala ng camshaft is to control the intake and exhaust valve. Okay? Control the opening of the intake and exhaust valve. So of course, naka-timing siya sa ito yung timing gear ng camshaft which is operated turned by the crankshaft. Okay? So na-timing din to siya mga kapandit. Okay, so ito yung as I've said, ito yung nagko-control ng opening ng intake tsaka exhaust valve. Ito yung intake, the blue, exhaust valve, yung red. Okay? So ang gamit niya dito mga kapandit is yung tawag nito, yung parang shim type na. So ito yung tulak yan ng rocker ng camshaft. Saka yan mag-open, if you can observe, mag-open yung exhaust valve dito na portion. Itong sa cylinder number 3 or piston number 3. Okay, so makikita ninyo ito yung intake, exhaust valve again. Then you can observe these are the water jackets. So of course, by means of conduction during the heat energy, yung heat energy na produced dito sa engine cylinder is because of the conduction of heat, mapupunta yung init dito papunta sa cylinder head. So of course, para hindi ito masunog or ma-worn out ng mabilis yung components, moving components natin dito sa cylinder head. So mayroon siyang water jacket na nagme-maintain ng temperature. Okay? Guys, nagpapa-maintain ng temperature ng hindi nagpapa-cool down. Maintain lang as much as there is a desired heat that is used by the engine and desired temperature na at least hindi siya masira. Okay? So yan, of course, meron din siyang ito yung spring para magre-retract yung babalik yung intake valve in exhaust valve natin sa sa kanyang position. Okay? So makikita nitong butas na to mga kapandit is ito yung yung dito yung exhaust valve, as you can observe. Yun yung exhaust valve, ito yung exhaust manifold. Okay? Ito yung cutaway. So ayan. So actually this is a 4-cylinder engine. So apat din yung exhaust manifold niya, ito dito, tsaka ito. Then ito din yung intake manifold, ito yung intake manifold. So yung blue, ito.
Yan, itong nakat away na to. So papunta to dun sa sa ating air cleaner. Okay? Dito papasok yung fresh air kasi diesel to eh. So fresh air. And then of course, yung fuel manggagaling dito, yung may butas dito. Galing yan sa injector mga kapandit. So tayo dun sa sa kabila. Okay, mamaya. Okay, ito yung sa cylinder head niya. Okay? So ito naman mga kapandit is what we call as the thermostat. Okay? So yan, thermostat yan. So ang pangunahing function ng thermostat is that i-heat up niya yung engine in a quick period or quick time. So kasi kailangan ng makina ng ng exact na thermal efficiency. So i-heat up niya especially during cold cranking, okay, para walang rough idle or cold starting. So para maiwasan yung yung tawag nito, yung inefficient na pagsunog ng ating air and fuel mixture. Okay, so yung trabaho ng thermostat is to heat up the engine as quickly as possible. Okay, so this maintains also the temperature of the engine at a desired temperature. Normally pag at about 82 to 100 degrees Celsius kusa itong nagbubukas tong bulb. Okay, makikita niyo yung bulb dyan. Okay, meron siyang mga kapandit, ito yung bypass, ito yung pampunta balik dun sa radiator. Okay, so during the operation, open tong bypass, tsaka yung ito yung papunta sa balik sa radiator. Pag during cold start naman, hindi pa bukas yung natin thermostat, ang para babalik yung coolant is itong bypass, papunta yan balik sa radiator din. Okay, so yan yung operation ng ng thermostat. Okay, so very din siya, very important and very necessary sa ating engine, especially during cold start. Okay, ito naman tayo sa kapandit, sa cylinder block. Okay, so you can observe mga kapandit, from the cylinder head to the cylinder block to the crankcase or oil pan. Ayan, makikita talaga ng estudyante. So the same din sa inyo, na kaya i-share ko to para at least makita din ng mga yung mga car enthusiast, yung mga gustong matuto sa mundo ng automotive. So sinishare ko rin dito mga kapandit para makita din ninyo, okay, kung anong merong equipments kami dito. Okay, so ayan, sa cylinder block, of course meron din siyang water jacket. Ito yung nagpapamaintain din ng temperature. So yung piston, as we all know, yung piston is ito yung nagka-convert ng heat energy, yung explosion, yung heat energy into mechanical energy para mapaikot tong crankshaft. Yan, crankshaft. So yan ang trabaho ng piston. So actually there are several functions of the piston, but hindi naman natin isa-isahin dito mga kapandit, no? So, kasi ang purpose natin dito is makita lang yung mga basic components ng ng makina. Okay, so ayan, piston, one function of the piston is one main function of the piston is to convert the heat energy that is created by the engine cylinder by means of burning the air and fuel inside here in the cylinder. So yung mechanical energy yung heat energy is maka-convert ng mechanical energy ng piston, which is yung piston naman para mapaikot ni piston itong crankshaft. Ito yung crankshaft mga kapandit. Okay, so ganyan yung ganito iikutin ko lang mga kapandit, so yan yung mayayari mga kapandit. So pag crank mo ng makina, yan yung mayayari, si piston talaga yung magpo-push down or magpo-push down ng ating crankshaft. Okay, so which is yung mechanical force or mechanical energy na
na provide ni piston doon sa ating crankshaft is magiging ano naman siya, from linear motion into rotary motion. Okay? Okay. Gets niyo mga kapandit? So, from linear motion from the piston, magiging ano siya, rotary motion or magiging circular motion, which is yun na ang rotation ng ano ng sasakyan natin. Okay? So yun yung ano, so yun maka-convert na naman yun doon sa dito sa ating flywheel. Okay? Sa ating flywheel. Okay? So yan. So mga kapandit, ito din yung ano, ito din pala yung dipstick gauge. So meron siyang ano dito. Yan o. Kaya if you can observe, meron siyang minimum, ito yung minimum, ito yung maximum. So if you can observe, kung magkulang ka ng oil, kung below the minimum, imagine nyo lang, okay? Imagine nyo na lang mga kapandit kung magkukulang yung oil. So because as I've said lately, dun sa ating previous video, yung oil is the life of the engine, okay? So yung oil, yung walang ibang makaka-penetrate na liquid form dyan sa ating moving component sa ating makina is only the oil. And since kung walang oil, paano na lang? Heat will build up easily. Okay? So, yun mga kapandit. So, we will make a separate video for that, for the lubricating system. Yan naman yung lubricating system na sinasabi natin doon sa ating makina. Okay? So, makita nyo din dito, mga kapandit, is the alternator cutaway. So yan makita niyo. So yan makita niyo yung ano diode, ito diode, yung ano, yung kabuuang components ng alternator. Okay? So we'll make a separate video yan mga kapandit. So and then comment down below mga kapandit kung mayroon ba tayong nakalimutan dito. Okay? So wag kayo mayang magtanong sa comment below para ma-address natin. Okay? Kasi ang ano ko lang dito layunin is mabigyan ko kayo ng information about the basic components. So in a what is this? Yung pinakamadali. Okay? So din ito mga kapandit, yan. Ito yung water pump. Okay? Makita yung impeller. Ito yung impeller. Galing to sa ano, radiator, yung ano, yung tubig. So ito yung draw ng ano, coolant through our papunta sa ating mga water jackets, mga kapandit, papunta sa taas. Okay? So yan, mag-maintain ng temperature. Okay? And then here, yan mga kapandit, nakita nyo yan, ito yung ano, piston cooling jet. So while the engine is operating, yung oil dito, okay, nag-i-splash yan dito sa ano, sa ating side skirt ng ating piston. Okay? So to minimize again the temperature, kasi mainit talaga to dito mga kabandit. So imagine niyo from 80, if I'm not mistaken, 85 to 100 degrees Celsius or more. Okay? Ang makikreate na heat energy diyan sa ano, sa ating makina. Okay? And then what else? Ito yung ano, yung crankcase or oil pan. So ito yung dito yung storage ng oil. And then ito yung ano, oil strainer. So of course there is some grit and small dust and grit that is floods by the oil. So of course para hindi siya mapunta dun sa mga small holes sa ating ano, ito yung oil strainer na nagpe-prevent them from entering into our system. Okay? So then ito papunta to sa ano, sa tawag nito sa oil pump. Yan. Punta tayo dito mga kapandit. Ayan o. Yan yung oil pump. It is a crescent type oil pump ang gamit nito, which is operated by the crankshaft. Okay? Okay, so ito yung dito sa side na to mga kapandit.